Actually po, ang LUP naman, sanay kami na pinababayaan kami. Although nung last, yung huling impeachment po, nung halos, I think, all of the NUP members bumoto to impeach the Vice President. Ngayon po, hindi ko talaga alam kung ano magiging posisyon. Kung magbibigay ng posisyon ng NUP or magkakanya-kanya ulit kami. Pero meron na po ako mga miyembrong nakita na sa matter of fact, kasama rin sa Justice Committee na bumoto ng 3-0. So, malamang meron na talaga decided ng iba. Oo, dahil sa mga botohan sa Justice Committee, halos unanimous naman ang boto nyo. As a party, Opo, at some of them were NUP members like the Senior Deputy Majority Floor Leader Nonoy Defensor po, isang NUP member. So, Defensor. kasama sa bumoto, 53-0. Opo. dahil mahalaga yan. Mahalaga yan, Kong. Isa sa prosecutor. Okay. Ilan ho ba yung Ilan ba yung Justice Committee members na NUP? NUP rin? More or less. Na NUP, not less than 5 po. Marami rin. More than 5, I think more than 5. Yung si Advincula po, isa kasama po sa amin sa NUP at nakita ko, bumoto rin siya. Sa amin, more dalawa. than 5 po. Okay, Opo. kasi Yun po. unanimous naman talaga yung boto sa Justice Committee. Ang magiging tanong po, di ba, unanimous yung boto sa Justice Committee, paano kung ang partido on Tuesday, hypothetical lang, paano kung ang partido pagdating ng May 5 sa Tuesday, magdesisyon na hindi susuportahan yung impeachment? Di maiipit yung mga bumoto in favor of probable cause dun sa Justice Committee ng NUP members. Alam niyo po yung huling meeting namin, hatiin na po talaga NUP, merong susuporta, so merong hindi. Kaya initially po talaga naglabas kami ng statement na magpo-conscience vote kasi para hindi rin ho maipit yung kagustuhan ng mga miyembro. So I do not know by May 5 po kung maglalabas kami ng posisyon, pero still siguro doon din po mapunta kami sa conscience vote talaga rin.